Ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nako, manginig na ang dapat manginig. Matakot na ang dapat matakot. Dahil ito na, opisyal lang nagpahayag si Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Pero teka muna, balita pa ba yan? Dapat pa ba natin ikagulat yan? Mula pa nang umalis si Sara Duterte sa gabinete ni President Bongbong Marcos, nag-umpisa na siyang magpahaging na siya ay tatakbo sa 2028. Iniikot pa nga niya yung ulo ng taong bayan Kesyo hindi siya interesadong tumakbo bilang presidente. Kesyo tatakbo siya bilang presidente. Tapos babawi ulit. Hindi siya tatakbo sa 2028. Tapos babawi ulit. Tatakbo ko dahil ganito, dahil ganyan. Nako! So ang pahayag ba ni Sara Duterte na tatakbo siya bilang presidente ay ikagugulat pa natin? Hindi. Pero ang dami nagsasabi, apakaaga pa. Opisyal lang nagpahayag si Sara Duterte. Bakit? Para takutin yung mga pipirma sa kanyang impeachment case? Pero sana itong mga kongresista natin na boboto para sa kanyang impeachment, mag-isip-isip po kayo. Para sa bayan po ang gagawin ninyo. Accountability. Accountability na dapat matagal nang hinarap ni Sara Duterte. So what kung hindi kayo mabigyan ng pondo? Alam ng taong bayan na kaya hindi kayo nabigyan ng pondo, yan ay kung sakaling manalo si Sara Duterte dahil bumoto kayo na ma-impeach si Sara Duterte. Ang pairalin niyo po ang puso. Isipin niyo ang taong bayan. Yung 80% ng mga Pilipino na gustong panagutin si Sara Duterte. Kung wala naman kasi siya talagang kasalanan, di well and good. Patunayan niya lang na wala siyang ginawang mali. Wala pang mangyayari sa forever ka magtatago or tatakbuhan itong kailangan na kailangan malaman ng taong bayan. Napakasimple lang naman, di ba? Lagi naman sinasabi ni Sara Duterte, I want a bloodbath. Handang-handa siyang harapin ang kasong ito. Bakit yung pinigilan nung last year? Halatang-halata naman ang galawan ninyo Kesyo hindi niya tatakbuhan yung impeachment na yan. Pero alam naman na natin kung ano ang nangyari. Kahit na anong pambubudol pa nila, talagang ginawa nila lahat ng paraan para harangin yung unang impeachment case ni Sara Duterte. Pero this time, mangyari pa kaya yon? Unless matakot nga itong mga kongresistang ito na hindi sila mabibigyan ng pondo pagdating ng 2028. Yan ay kung sakaling manalo nga si Sara Duterte. Para sa akin, she will not win. She will never be President of the Philippines. But, iba po ang plano ng Diyos. Kung iuupo ng ating Panginoon Diyos si Sara Duterte, isa lang iisipin ko. Nagkamali siya kay Bongbong Marcos. Alangan naman hindi makita ng Panginoon ang pagsisikap ng ating Pangulo na iangat ang antas ng buhay ng bawat Pilipino. So sige, mabuti nga yan opisyal na. Opisyal na ang takutan. Pero, sa nangyayari po ngayon, ang tingin ko, si Sara Duterte po ang takot na takot. Hindi po itong mga boboto sa kanya. Dahil kung mananaig lang talaga ang konsensya, mai-impeach po muli si Sara Duterte. Sabi pa ni Sara Duterte, mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Nakakapanindig balahibo kapag nanggagaling kay Sara Duterte itong mga salita nito. Ibalik daw ang tapang. Sino ba ang nagbalik ng tapang? Si Bongbong Marcos nung inilahad niya yung korupsyon na yan. At wala siyang pakialam kahit na masagasaan ang mga Duterte, ang mga kaalyado, ang mga kaibigan niya kung talagang may kasalanan, dapat parusahan. Para daw sa Diyos. Ewan ko ba kung pakikinggan siya ng Diyos. Lalo na sa ginawa ng kanyang ama na binastos at tinawag na estupido ang ating Panginoon. At nagdrama pa si Sara Duterte. Sabi niya, mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Nakita niyo kung gaano ka-egoistic itong si Sara Duterte. Para sa kanya, siya ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos. Samantalang nag-back out na nga siya Dapat nung una pa lang, kung talagang alam niya na siya ang mananalo, hindi ba talaga nung una naman, siya ang pinipili ng taong bayan dahil hindi pa nagpapahayag si Bongbong Marcos na tatakbo. Bakit mas ginusto niyang umuwi ng Davao para mag-file ng candidacy bilang mayor?
Tapos, hihingi ka ng paumanhin sa aming lahat. Huwag mo kaming lahatin. Kayo-kayo na lang. Humingi ka ng paumanhin sa mga DDS. Dahil para sa majority ng taong bayan, hindi mo tinulungan si Bongbong Marcos. Dahil kahit na wala ka, kahit na sino ang naging katandem ni Bongbong Marcos nung eleksyon, mananalo. Bakit kanyo? Ako naka-attend ako sa meeting de avance ng Unity. At makikita mo, doon sa buong crowd, patsi-patsi lang ang mga naka-green. It was a sea of red. Dagat ng pula ang makikita mo at iilan lang ang nakaberde. Yan ba ang natulungan si Bongbong Marcos para manalo? Pero bayaan na natin sa pagkabrat itong si Sara Duterte. Para sa kanya kasi, siya ang pinakamatalino. Sorry, pinakamatalino ha? Siya ang pinakami alam at siya ang savior ng Pilipinas. Hindi si Bongbong Marcos. Hindi si Bongbong Marcos ang mag-aangat sa antas ng buhay ng Pilipino. Si Sara Duterte, or so she thinks. Pero, lagi po nating naririnig si Sara Duterte. Yung side ng mga DDS na sila daw ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. Yung sinabi ni Pulong Duterte at ni Harry Roque na kung walang Duterte, walang Marcos. Meaning, kung wala si Sara Duterte, hindi mananalo si Bongbong Marcos. Ganun ba yon? So ngayon, ang tanongin naman natin, bakit nakipagtandem si Bongbong Marcos kay Sara Duterte? Meron po ako nabasang article na relate ako dahil yun ang nasa isip ko. Bakit nga ba nakipagtandem si Bongbong Marcos kay Sara Duterte samantalang nananahimik na daw si Sara Duterte sa Davao at tatakbo ng mayor? Na nung time na yon, kahit na anong kulit ng tatay niya na tumakbo siyang presidente, hindi niya sinunod. Basahin ko po itong post ni Antonia Maturan. Bakit nakitandem si Bongbong Marcos kay Sara Duterte? And why he can now fully hold everyone accountable. Marami ang nagtatanong, bakit ba nakipagtandem si PBBM kay Sara Duterte noong 2022 kung maraming issues na pala ang Dutertes? Tama ang tanong, valid. Pero may explanation na hindi basta-basta nakikita sa unang tingin. Una, politics is not sentimental. Ang Uniteam noong 2022 malakas, strategic, boto sa Solid North, boto sa Mindanao, at buong machinery aligned, numbers, logistics, at probability ng panalo. Ang Uniteam ang fastest, most winnable path para ma-secure ang panalo noong 2022 elections. Kung titingnan natin sa election math, strategic necessity yon, hindi kompromiso sa prinsipyo. Pangalawa, may mga bagay na hindi alam ni PBBM noon. Siya ay candidate pa lang at ang gobyerno ay kontrolado ng Dutertes. Limited ang access ni PBBM sa internal audits, financial trails, at intelligence briefings. Hindi niya makikita ang buong picture kung wala siya sa office. Kaya marami sa mga lumalabas na issues ngayon, DDS revelations, confidential fund anomalies, alleged POGO-linked and illegal drug campaign funding ay for sure surprise sa kanya. Pangatlo, ang kapangyarihan ng presidente ang game changer. Ngayon, aminin natin, si PBBM ay kayang tingnan ang buong system, COA, law enforcement, AFP, DOJ at intelligence, buong visibility, buong authority dahil siya na nga ang presidente. Kaya ngayon na lumalabas ang totoong picture, kaya niya i-assess objectively at pwede niyang aksyonan ang anumang anomalya kahit political baggage ng nakaraan ay mabigat. Ito ang logic doon. Hindi mo pwedeng imbestigahan ang hindi mo hawak o hindi mo nakikita. Ngayon, maaaring hawak niya lahat. Pang-apat, mandate over alliance. Kaalyado ka man o hindi noon, kapag may anomalya, may proseso. Leadership is measured by your capacity
to prioritize accountability over loyalty. And si PBBM is doing exactly that. Hindi niya iniwan ang mandate ng taong bayan para sa political friendship. At higit sa lahat, hinayaan niya ang lahat ng sangay ng pamahalaan na magtrabaho ng malaya at maayos. Again, Uniteam in 2022 ay electoral strategy both ng Marcoses at Dutertes. For Bongbong Marcos, siyempre, para maging presidente at maipagpatuloy ang Marcos brand of leadership. At sa mga Duterte naman, upang mapigilan ang Leni presidency dahil sa takot ng mga Duterte at kanilang mga alipores na balikan sila sa dami ng panggigipit na ginawa ng Duterte administration kay Leni Robredo. Governance now ay nasa full accountability mode. Logic says, you cannot punish what you cannot verify. You cannot hold people responsible if you cannot see the system. Noon, candidate pa lang siya. Ngayon, presidente na. Nakikita na niya ang buong sistema. Kaya he can finally see the full picture and act. Kaya nga niya hinahayaan ng Kongreso at Senado, DOH, and Ombudsman na mag-imbestiga dahil yun ang dapat. At the end of the day, may mga bagay na hindi mo talaga malalaman kung hindi ikaw ang presidente. Ngayon, presidente si PBBM. Kaya lumalabas ang totoong picture at handa siyang harapin kahit sino, kaalyado o hindi. Wow, ganito ang feeling ko sa sinulat ni Antonia Maturan. Kasi noon pa man nung umpisa, nagdududa na kami kay Sara Duterte. Hindi ba ang gusto pa niyang posisyon ay sa national defense? Bakit? At bakit ngayon ay galit na galit siya kay President Bongbong Marcos dahil hindi nila naipagpatuloy yung ginagawa nila noon nung presidente pa ang kanyang tatay? Akala ni Sara Duterte, ito-tolerate lahat ni President Bongbong Marcos ang gusto nila, ang kanilang gawain, yung mga issues na ibinabalandra sa mga Dutertes noon, nagkamali siya. Dahil para kay President Bongbong Marcos, nandito siya para linisin ang gobyerno. Bakit kailangan niyang isa-publiko o isiwalat ng korupsyon, yung flood control anomalies? Lilipas at lilipas ang kanyang termino. Pabayaan na lang niya yung susunod na gobyerno ang mag-handle ng korupsyon. Dahil kung si Digong nga walang nagawa, kahit na alam niya na talamak na ang korupsyon nung kanyang panahon. At hindi lang naman kay Digong, yung mga nauna pang presidente, hinayaan lang nila na mamayani ang korupsyon hanggang sa magbulag-bulagan na lang ang taong bayan. Yan ang hindi po pwede kay Bongbong Marcos. Tapos ngayon, ginagawa nyo lahat ng paraan para ituro kay Bongbong Marcos na siya ang utak ng korupsyon, na para bang nagsimula lang ang korupsyon nitong panahon ni Bongbong Marcos. Hindi bobo at tanga ang mga Pilipino. Kung akala ninyo mabibilog nyo ang buong sambayanan, nagkakamali kayo. Lumalabas lang na kayo ang bobo at tanga. So, sa opisyal na pahayag ni Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang Pangulo sa 2028, di sige, matagal na namin alam yan Hindi na po nakakagulat yan. Pero, imbis na magpahayag siya ng kanyang plataforma, dahil nagpahayag na nga siya officially, di ba? Bakit hindi siya maglatag ng kanyang gagawin kapag siya na ang presidente? Meron pa siyang paumanhin dahil tinulungan ko si Bongbong Marcos maging presidente. Nasa Davao ka na nga lang Kung talagang gusto mong tulungan si Bongbong Marcos doon, tumakbo ka na sana ng presidente at kinausap mo si Amy Marcos para gawing vice-presidente si Bongbong Marcos. Hindi sa lahat ng panahon mabibilog mo ang isipan ng taong bayan. Yes, of course, yung mga DDS. Pero the majority of the Filipinos, lalo na yung silent majority. You can fool the people once or twice, but not all the time.